Ito po ang lehitimo na dapat pag-usapan ng lahat ng Pilipino kung pepede. Wala na tayong pag-usapan kung pro o anti-Marcos, pro o anti-Duterte. Kasi ito yung resulta ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee ng Senado na ngayon ay ayaw permahan ng mga senador. Akalaan nyo until now, aapat pa rin ang nakaperma. Ay samantalang halos lahat ng senador o majority ng mga senador ay member ng Blue Ribbon Committee kasi makapangyarihang committee yan na nag-iimbestiga sa graft and corruption. Ngayon na merong partial or recommendation o report, partial report kung tawagin, o draft report ng Blue Ribbon Committee, abay tumatagal po sa mga opisina ng senador at ayaw pirmahan. Maging nasa majority or nasa opposition. Ay akala ko ba, lahat tayo ay naghahanap ng kung sinong papanagutin, dapat kasuhan. Eh bakit ngayon na may ganyan ng report, ayaw niyong suportahan at ayaw niyong pirmahan? Ang isa pang nakapagtataka, lahat tayo maingay, lahat tayo naghahanap kung sino ang dapat panagutin at dapat panagutin. Di ba? Pero, bakit parang tahimik ang ating mga kababayan dito sa isyong ito? Bakit hindi natin tawagan ng pansin ang lahat ng mga senador na manindigan sa kung ano ang kanilang ginawa at resulta ng investigasyon? Malinaw po doon sa draft report na yan, merong inirerekomenda na dapat kasuhan ng plunder at korupsyon mga senador, congressman, at kung sino-sino. Eh bakit ayaw pirmahan ng mga senador? Bakit yung apat lang ang nakapirma? Bam Aquino, okay? Hontiveros, Pangilinan, tsaka siyempre yung chairman, siya yung may gusto dyan. Okay? Yung iba hindi pa rin. Ano yun? Kung gusto ninyo at dahil gusto ng lahat malaman at kasuhan, actually yun namang i-recommenda. Hindi pa namang guilty yan eh. I-recommenda lang yan base sa resulta ng investigasyon ng Blue Ribbon. Eh bakit ayaw nila? So, hindi maalala yung isipan at pag-isipan ng taong bayan pinagtatakpan ng ibang senador yung kasamahan dahil kasamang inirekomenda ang kasuhan. Ay nasa ng katarungan? Nasa ng katotohanan pagka ganun? Ang tatapang nila kapag ka nagtatanong at nagsasalita sa Senado. Pero at saka sa media. Pero pagka ganitong may report na, ayaw namang suportahan. Hindi naman pwedeng i-report sa plenaryo at talakayin pagkakakaunti pa ang nakakapirma. Kasi ang kailangang signature dyan at least 9 or 10 bago i-rekomenda at talakayin sa plenaryo ang final recommendation for approval. Ganun po yan eh. Hindi naman pwedeng apat lang na senador ang may gusto dyan. Eh di, magsalita sila. Kung pabor sila o hindi, magsalita kayo mga senador. Eh hirap na po yung mamamayan sa paghahanap ng katotohanan. Kinukulit natin ang Office of the Ombudsman, DOJ at saka yung patapos ng ICI na kasuhan ang mga dapat kasuhan. Pero itong maaaring pagbasihan ng Ombudsman at DOJ na rekomenda ng Blue Ribbon Committee, hindi naman nyo ginagawa. Katunayan, ilang beses na sinabi ng Department of Justice at ng ICI, ang recommendation ng Blue Ribbon Committee, dahil commendatory ang kailang authority, kapangyarihan, ay kanilang irerespeto at bibigyan ng consideration at mataas na pagtingin. Ibig sabihin, magiging bahagi yan ng kanilang pag-build up ng mga kaso laban sa mga sangkot, posibleng sangkot sa graft and corruption. So ngayon, hindi na natin problema ang Executive Department. Nagtrabaho na sila, nag-file na ng kaso, merong ongoing pang evaluation at ongoing pang mga ipapile na kaso. Pero ito hong Blue Ribbon Committee na hinihintay natin. Kasi sayang ang pera, oras na ginugol ng mga senador at ng taong bayan
Dahil lagi ang taong bayan involved dyan. Pera ng taong bayan ang ginagamit yan eh. Kung walang resulta ang investigasyon, walang final recommendation. Kasi yung draft report na yan eh, ang purpose ay para iparating sa mga senador at kanilang suportahan kung ano ang kanilang posisyon. Bago gumawa ng final report, then ire-report sa plenaryo for approval ng lahat ng senador. Ulitin ko recommendatory lang ang taang authority ng Senado at ng mga komite. Hindi sila korte. Recommendation pa lang kung sinong kakasuhan. Parang ang dating pinagtatakpan ng mga senador dahil ayaw nilang pumirma. Akala ko ba, kahit yung oposisyon ang ingay nyo, panagutin ang sangkot sa katiwalian. Ngayong may recommendation na ayaw nyong panindigan, kayo ang gumawa niyan. Yun eh. Ito'y isang bagay na may tuturing ko sa aking opinyon na panlilinlang. Pagdidelay sa paghahanap ng katotohanan at katarungan. Pagtatakip sa gustong malaman ng taong bayan sino ang dapat managot. Di ba? Malinaw na kampihan, pinopolitika nila. Ayaw nilang manindigan sa kung ano ang dapat nilang trabaho at obligasyon sa bayan. Mag-imbestiga at magrekomenda. Pumirma sa mga report, sa committee report na siyang resulta ng investigasyon. Kung hindi rin ninyo paninindigan ang inyong mga investigasyon, huwag na kayo mag-imbestiga. Di ba mga senador? Ulitin ko kung ayaw din yung manindigan sa inyong mga ginagawa, huwag na kayong mag-imbestiga. Sayang lang ang oras, sayang ang pera. Ano ito? Publicity lang? Gimmick lang? Kunwari magagaling kayong magtanong, kunwari interesado kayo, kunwari makatao kayo, makabayan kayo. Tapos pagka may resulta at meron ng i-recommendang dapat kasuhan, ayaw niyong panindigan. Ano yan? Lukuhan ito. Pagsabotahe sa paghahanap ng justisya ng mga Pilipino sa buong mundo na may-ari ng bilyon-bilyon, halos trilyon na walang pera dahil sa nakawan. Hindi naman po kaila at alam nating lahat, nagkaroon ng nakawan, nagkaroon ng pang-aabuso sa pera ng bayan mula noon bago na hanggang sa ma-expose ito. Ang pagpapail ng kaso at pagrekomenda ng kung sino dapat kasuhan ay bahagi ng tamang proseso. Pero yung hindi panindigan ng kailang ginagawa ay isang pagtataksil sa bayan. Isang pagyurak sa karapatang malaman ng tao kung sino ang dapat panagutin at managot sa nawawalang pera ng bayang Pilipinas. Yan po yan. Observation ko, opinion at interpretation sa nangyayari. Kaya kayong mga mamamayan, aking pong pinaglilingkuran sa buong mundo, meron tayong obligasyong kulitin sila. Meron tayong karapatan at obligasyon na sila ay tawagan ng pansin at kanilang panindigan ang kanilang trabaho. Please like and share.